Kagabi natatawa ako kay madam. Kasi 'di ba, naririnig ko silang nag-uusap nung friend niya about nga sa pag-atake ng US sa Iran. Alam naman natin na ang US is kakampi ng Israel, 'di ba? So, kagabi pumasok siya sa kwarto ko, hinanap niya isang pusa kasi every night talaga tinatawag ko yung pusa para tumabi sa akin pagtulog. Lalo na pag-aalis siya, tinatawag ko yung mga pusa doon sa akin matutulog habang wala siya. So, hinanap niya yung nanay, si Foxy. Di ba? May tatlo kaming pusa. Si Tigura, si Noti, at Foxy. So, hinanap niya si Foxy. Tapos tumabi siya dun sa, kay Foxy. Nakahiga dun sa kama ko si Foxy. Tumabi siya. Tapos, tinanong ko siya kagabi. Sabi ko, Madam, if ever magkaroon ng war, sino ililigtas mo sa kanilang tatlo? If you have only one choice to save, who you will save? Sabi ko. Tapos sabi niya, anong mayyayaring war? Sabi niya. Tapos sabi ko, if ever nga, if ever. Kasi yan, pag nagbibiroan kami, lagi ko sinasabi sa kanya, si Taigurang gusto ko, if ever I have only one choice to save, if I have, pag kailangang si Taigura talaga, kasi favorite ko talaga si Taigura. Pero si Taigura, siya talaga yung favorite. As in talaga napaka-selfish niya kasi si Madam lang yung love niya. So, sabi ko, if ever nga, na magkaroon ng war, sino i-save mo? Tapos sabi niya sa akin, Diwata, wala tayong kailangan i-save. Kasi lahat tayo mamamatay. Sabi niya, lahat tayo mamamatay, sabay walk out siya. So, napaisip ako ba? Sabi ko, oo nga no, sa liit ng Qatar, kasi ang Qatar, kasing laki lang ng Pampanga or Davao. Ayan. So, ano, pag pinasabog to ng isa, dalawang lang, pulbos kaming lahat dito. So, hoping na hindi na makialam ang Qatar sa singgalot ng Israel at Iran. Though ang Qatar is, as far as I know, if I'm not mistaken, no, ang kakampi ng Qatar is Iran. Kasi, di ba, Islamic, yung, nila. So, Iran ang kakampi ng Qatar. Pero, may US base ang US dito, may army base ang US dito. Parang may napanood akong balita na unti-unti nang dinideploy ng US yung mga army base nila dito, yung army jet nila dito. Parang may napanood ako na unti-unting inaalis yung mga army jet nila dito sa Qatar. So far naman tahimik, as in talagang tahimik dito sa Qatar. Ito yung, alam mo, ito yung talaga yung safest country. Hindi ko alam kasi dito lang naman ako sa Qatar to nag-abroad since nag-start ako mga ibang bansa. Dito lang talaga ako sa Qatar. Pero napaka-safe dito. Sobrang safe. Yung panatag yung loob mong maglakad ng kahit hating gabi. As far as legal ka na naninirahan dito, as far as kompleto ka sa document, wala kang kaso, wala kang safe kang maglakad kahit hating gabi. Kasi hating gabi, ang papara lang sa'yo, pipigil lang or lang sa'yo during the night is yung mga parak. Yung mga i-check nila kung legal ka, kung may issue ka, kung may ka, malalaman nila. Kaya yung mga walang ID dito, mga illegal na naninirahan dito, limited lang yung galaw nila kasi talagang pag natsyempohan ka ng mga parak, may kwento ko lang. Kasi legal naman kami dito, legal naman ako. So, kami ni Gemma, punta kami ng safari. Dito lang malapit, dito sa may likuran ng aming compound. Lagi kami pumupunta dyan. Tapos nagtatawanan kami, pauwi na kami, pabalik na kami, naglalakad kami, nagtatawanan, nagkukwentuhan kami, tapos tatawanan, tapos biglang may parak na pumara sa amin. Tapos hiningi yung ID namin. Wala naman kaming kaba kasi legal naman kami, so binigyan namin yung residence ID namin. Chinek lang nila sa system and then ingat kayo basta ganun yung pagkasabi namin. Ingat kayo, nagtagalog pa, di ba?
Ingat kayo, tas yun, basta legal ka dito, wala kang kakaba-kaba kahit madaling araw, kahit anong oras ka na maglakad-lakad diyan sa daan, wala kang dapat ipangamba kasi this is the safest place that I know, Qatar. So hoping na ah, hindi na to madamay sa kasi kawawa kami. Kawawa kami dito, mapupulbos kaming lahat pag makialam pa sila, madadamay pa sila kasi sobrang liit neto be. Tapos ang Qatar is pwedeng tumawid dito by land is Saudi and Bahrain or Oman. Bahrain yata. Bahrain. Ayan. And dito ako malapit sa boundary ng Saudi. Yung location ko is malapit sa boundary ng Saudi. So, yun lang. Sa mga nangyaring gulo sa mga ibang bansa, hoping na wala nang madamay na civilian, no? Yung mag-war na lang sila ng punteriyahin nila yung mga pero sana wala nang madamay na civilian. Kung ito man yung World War 3 na sinasabi nila, ay nako Diyos ko po, Rode. Malapit ng paghuhukom talaga. Kasi lahat ng nakasulat sa Biblia is nangyayari na.